Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay at tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Matagal ko na pong pinag-iisipan kung dapat ko bang isulat ito, pero sa tingin ko ay panahon na para ibahagi ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Isang bahagi ng buhay ko na puno ng lagim at misteryo. Isa po akong albularyo at manunugis ng mga aswang. Ang trabaho ko ay hindi lang basta manggagamot, kundi ang pumatay din ng mga aswang at iba pang nilalang na nambibiktima ng mga inosente. Sa mga kamay ko, dumanak ang marami na itim na dugo ng mga halimaw. Ang kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa kwento at pakikipagsapalaran namin ng anak ko na si Daron. Nagsisimula pa lang siya sa kanyang tungkulin bilang manunugis, pero napasabak na siya sa isang matinding laban. Hindi isa o dalawang aswang ang aming kinaharap, kundi isang kawan ng mga halimaw. Sa kwentong ito, Sir Blair, malalaman nyo kung gaano kahirap panindigan ang tungkulin kapag buhay na ng pamilya ang nakataya. Sana po ay mapili ninyong basahin ang aking sulat. Ako nga po pala si Baste, at ito ang aking kwento. Paparating na sila, Daron. Maging alerto ka. Opo, tay. Kanina pa po ako nakahanda. Saka, naaamoy ko na rin po sila. Malansa na ang ihip ng hangin. Para bang amoy ng nabubulok na karne na ewan. Sumasakit na po ang ilong ko sa tapang ng amoy. Yan ang amoy ng kabatayan, anak. Yan ang hininga ng mga aswang na kanina pa naglalaway sa dilim. Hawakan mo ng maigpit ang buntot ng pagi. Huwag mong bibitiwan yan kahit anong mangyari. Yan lang ang tangi mong sandata laban sa mga kalaban natin. Kaya pakaingatan mo yan. Mahirap ang sumabak sa gera nang walang hawak na sandata. Tama po kayo, tay. Pero huwag po kayo mag-alala. Alam ko na po ang gagawin ko. Lahat ng itinuro niyo sa akin, gagamitin ko po sa laban na to. Mabuti kung ganun, anak. Pero teka, tay. Mukhang may naririnig na po akong mga kaluskos galing sa malayo, Doon, sa may bandang kakahuyan. Parang may mabibigat na mga paang tumatapak sa mga tuyong dahon. Marami sila, tay. Hindi 5, hindi rin 10. Mukhang higit pa dun. Kung ganon, ay malapit na sila. Mabuti na lamang at malakas ang iyong pandinig. Ngayon, ay kailangan natin dagdagan ang kapangyarihan ng ating mga sandata. Sige, akin na yan, latigo mo. Bubuhusan natin yan ng banal na tubig at ng banal na langis. Para isang hataw lang yan sa mga aswang, masusunog kagad at mamamatay na sila. Sige po, heto, tay. Kinuha ko ang inabot na latigong buntot pagi ni Daron. Maingat ko tong inilatag sa tuyong lupa, katabi ng aking matalas na itak. Matapos yun, ay dinukot ko sa aking bulsa ang isang sisidlan o bote ng banal na langis na hinaluan ko ng pinitpit na bawang at mga ugat ng halamang gamot na kinuha ko pa mula sa malayo at matarik na bahagi ng bundok sa lugar namin. Dahan-dahan kong ibinuhos ang malapot na likido sa kabaan ng latigo. Habang ginagawa ko ito, pabulong akong nag-usal ng mga sinaunang orasyon na kaming mga manunugis lamang
ang nakakaalam. Kasunod nun ay ang banal na tubig. Winisikan ko ang talim ng itak hanggang sa magmistulang may sariling liwanag ang bakal nito sa gitna ng dilim. Nang matapos ang ritual, ay hinawakan ko na ang itak at ganun din naman si Daron. Pinulot niya ang kanyang buntot ng pagi. Nang hawakan ko ang sandata, naramdaman ko ang pag-init ng aking palad. Isang senyales na tinanggap na ng aming mga sandata ang ritual na aking ginawa. Ang langis at ang banal ng tubig ay ang magsisilbing lason na papasok sa sistema ng sinumang aswang na matatamaan namin. Ilang sandali pa, napatingin sa akin ang aking anak. Ay, parang bumibili sa mga yabag nila. May mga sitsit na din ako naririnig. Tay, kinakabahan ako . Huwag kang kabahan. Sila ang dapat nakabahan sa atin, anak. Pero tama ka. Malapit na nga sila. O baka nandyan na nga sila sa paligid . Umiinit na kasi ang mutya na nasa bewang ko. Hudyat yun na may malapit na ako makainkwentro. Tay, biglang tumahimik. Bakit kanina lang ay may mga kaluskos pa? Pero ngayon, bumalot ang katahimikan. Anong ibig sabihin nito? Nagmamasid sila, anak. Mukhang pinalilibutan na nila tayo. Ang katahimikan nilang yan, ang hudyat na malapit na silang sumugod. Damhin mo ang pintig ng puso mo, Daron. Yan ang magsasabi sa'yo kung kailan ka dapat kumilos. Ayan na nga, tay. May nakikita na po akong mga pulang mata na nasa itaas ng puno. Diyos ko, napakarami nila. Nagkatingin ng kaming mag-ama. Tumango ako sa kanya at tumango rin siya sa akin. Sa wakas, ay matutuldukan na rin ang halos 5 oras naming paghihintay sa bungad ng kagubatan. Ilang araw ang nakakaraan, may isang lalaki ang naligaw sa baryo namin at sinabi niyang galing siya sa isang baryong sinalakay ng mga aswang. Binalaan niya kami na itong baryo na namin ang susunod na sasalakayin ng mga aswang. Kaya naman, agad kong inihanda si Daron. Dahil sa kakaibang kakayahan ng aking anak, alam kong malaki ang maitutulong niya sa akin. Bata pa lamang siya, ay napansin ko na mas matalas ang kanyang pakiramdam kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi lang siya basta nakaririnig, kundi kaya niyang tukuyin kung gaano kalayo at kung saang direksyon nang gagaling ang kahit na pinakamaliit na kaluskos. Ilang sandali pa ay nagsilabasa na ang mga aswang mula sa madidilim na bahagi at mula sa itaas ng mga puno. May 15 aswang ang mabilis na tumakbo palapit sa amin. Mga babae at lalaki sila na walang suot na damit pang itaas. Hubad ang kanilang mga katawan na kulay abo ang balat. Pula ang kanilang mga mata. Nakabuka ang mga bibig nila at nakikita ko ang matatalim nilang mga ngipin. Mahahaba din ang kanilang mga kuko. Kaya natin to, Daron. Humanda ka na. Oo, tay. Halika na. Sugod! Walang aatras, tay! Sinalubong ko ang unang aswang na palapit sa akin. Itinaas niya ang kamay niya upang kalmutin ako sa muka. Pero mabilis akong umiwas pakaliwa. Tapos ay inabot ko ang kanyang tagiliran. Bumaon na ang talim sa malambot niyang laman. Umagos agad ang maitim at mabahong dugo nito na amoy imbornal. Okay, 1 point. Sa kabilang banda, nilabanan naman ni Daron ang 2 babaeng aswang. Hinagupit niya ng buntot ng pagi ang mukha ng aswang. Napunit ang balat nito
At dahil sa banal na langis, agad na nasunog ito. Ang galing mo, anak. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Salamat, tay. Pero hindi pa sila nauubos. Anak ng putya, heto pa ang isa. Muling iwinasiwas ng anak ko ang latigo. Ngunit mabilis na nakaiwas ang aswang na yon. At sa muli nitong pagsugod, naabot niya ang kaliwang braso ni Daron. Napasigaw siya at namilipit sa sakit. Hindi ko inaasahan ang pagkakataong yon. Pero naging alerto pa rin ako at sa muling pagsugod ng aswang na yon sa anak ko, inunahan ko na siya. Sinalubong ko siya at sinaksak ito sa dibdib. Agad naman itong namatay. Tumigil sa pag-atake ang mga aswang. Medyo lumayo sila ng kaunti nang makita nilang ilang kasamahan na nila ang humandusay. Ayos ka lang ba, anak? Oo, tay. Malayo naman sa bituka to. Pero lintik na yan. Masakit din pala ang kalmot ng aswang, ha? Masakit talaga. Lalo na ang kagat nila. Kaya mag-iingat ka, anak. Saka malas lang. Kung meron ka mandagyan, madededo ka. Tay naman eh. Tinatakot niyo naman ako eh. Sinasabi ko lang para mag-ingat ka na sa susunod. Huwag mong hahayaan na maisa ang kauli nila. Kailangan mong ingatan ang buhay mo, anak. Opo, tay. Tatandaan ko yan. Tignan niyo sila, oh. Bakit sila biglang huminto? At silang may hinihintay, ha? Obserbahan mo din sila, Daron, na. Hindi sila basta huminto lang. Pinag-aaralan nila tayo. Totoo po. Tignan niyo po ang mga mata nila. Mas lalong nagliliyab sa galit. Tay, anong gagawin natin? Anong plano? Akong bahala. Hoy! Kayong mga anak ng putyang kampo ng dilim. Ano? Hanggang tingin na lang ba kayo? Hanggang dyan na lang ba kaya nyo? May hina kayong nilalang. Mapangas kang matanda ka. Hindi mo kilala kung sinong hinahamon mo. Kilala ko kayo. Kayo yung mga aswang na duwag eh. Hindi kami mga duwag. Hindi ba? Bakit hindi kayo lumapit dito? Labanan nyo kami. Sa kagalingan nyo naman. Para hindi kayo matulad sa mga naunang kasamahan nyo na namatay na. Walang Diyo. Tay, ang galing mong mga asara. Gigil na gigil sila, oh. Hayaan mo silang magalit. Kapag galit ang aswang, nawawala sila sa wisyo. Mas madali natin sila manadaig. O ano? Sige na! Tumugod na kayong lahat sa amin. Ano pang hinihintay nyo? Hindi nyo ba alam na itong sandata ko, uhaw na uhaw pa sa maitim ninyong dugo? Kala mo ba ay kakagat kami sa inyong patibong tanda? Pwes nagkakamali ka. Hindi kami basta susugod sapagkat may hinihintay kaming mas higit na mas malakas na pwersa laban sa inyo. Ano? May raceback na kayo kagad? Ayos yan, ah. Kunti pa lang ang napapasdag sa inyo. Kumuha na kagad kayo ng dagdag na pwersa. Ganyan ba talaga kayo kaduwag? Kailangan nyo pa ng kakampi para lang harapin kaming dalawa? Hindi karuwagan ang tawag dito. Strategy to, hughang. Akala mo ba ay ikaw lang ang may utak? Pwes, sasabihin ko na sa'yo, ang mga aswang na paparating ay hindi lang basta mga aswang dahil sila ang uubos sa lahat ng mga buhay dito sa baryo ninyo. Tay, mukhang totoo yung sinasabi ng hinayupak na yan, ha? May nararamdaman ako at naririnig na paparating pa. Mas matindi to, tay. Kung ganun na, hindi lang pala sila basta nagbabanta. Pero di na bali. Huwag ka magpapaapekto sa mga pananakot na mga yan. Kahit sino pa ang paparating, iisa lang ang kulay ng dugo nila. Kaya-kaya natin silang patayin lahat.
Ang gagawin natin ngayon, alang-alang sa kaligtasan ng lahat ng mga tao dito sa baryo natin. Ansya, matapang ka talaga, tanda. Sige, dagdagan niyo pa yung pagtapag-tapagan niyo. Pero sisiguraduhin ko na kapag dumating na sila, tugo niyo ang dadanak sa lugar na ito. Daron, ihanda mo sarili mo. Hindi sila ang magtatakda ng oras ng laban, kundi tayo. Ngayon na po ba, Tay? Oo. Kailangan na natin silang ubusin bago pa dumating ang mga kasama nila. Sige po, nakahanda na po ako. Sa bilang na 3, susugod tayo. 1, 2, 3. Mabilis pa sa kidlat na sumugod kami ni Daron sa kumpul ng mga aswang na kampanteng naghihintay sa kanilang mga kasama. Kitang-kita ko ang gulat sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na kaming dalawa ang lalapit sa kanila. Lumapit ako sa 3 aswang. Ibinato ko ang bote ng langis sa gitna nila. Nabasag ang bote sa lupa at tumalsik ang langis sa binti at mga paa nila. Umusok ang kanilang balat kung saan tumama ang langis. Sumigaw sila at napayuko. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Mas lumapit pa ako sa kanila. Hiniwa ko ang leeg ng aswang na nasa kanan. Tapos ay agad kong sunod na hiniwa ay ang tiyan ng nasa gitna. At ang pangatlong aswang ay sinubukan akong kalmutin, ngunit yumuko ako at iwinasiwas ko ang itak. Naputol ang binti niya at nadapa siya. Sinaksak ko ang likod niya. Patay silang 3. May mga lumabas ulit mula sa kakauyan. 20 marahil sila. Mas marami na sila ngayon. Tumakbo sila palapit sa amin. Sinalubong namin sila. Patuloy lang ako sa paglaban. At patuloy din si Daron sa pagpalo ng buntot ng pagi. May nakita din siyang putol at matulis na sanga. Pinulot niya ito at ginamit din niyang dagdag niyang sandata laban sa mga aswang. Pumunta ko sa likod ni Daron nang makita kong may tatalon sa kanya mula sa itaas ng puno. Itinaas ko kagad ang aking hawak na itak at pagtalon ng aswang, diretsong tumama sa dibdib niya ang talim nito. Bumaon ito ng malalim. Tapos ay itinulak ko siya palayo at bumagsak siya sa lupa nang wala ng buhay. Tay, marami pa po sila. Pagod na ako. Huwag mong isipin ang pagod, anak. Isipin mo yung mga bata at matatanda na nasa baryo. Kapag bumigay tayo dito, lahat sila ay mamamatay. Alam ko po, Tay. Pero namimintig na po kasi ang braso ko eh. Sumasakit na po sa kakahampas nitong latigo. Anak, makinig ka sa akin. Dumadaloy sa ugat mo ang dugo ng isang manunugis. Ang pagod ay nasa isip lang yan. Kayanin mo. Damhin mo ang kapangyarihang nasa iyo. Tipin mo at damhin mo na ang latigo na yan ay bahagi ng katawan mo. Humikit ng mariin si Daron at huminga ng malalim. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Bigla siyang nanggigil at napuno ng determinasyon. Hinigpitan niya ang kapit sa buntot ng pagi at sa matulis na sanga ng kahoy. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan bago siya muling sumugod sa gitna ng kumpol ng mga aswang. Para siyang kidlat na gumagalaw sa dilim at ang bawat tama ng latigo ay tila may kasama ng pagsabog. Kalkulado niya rin ang bawat galaw. Nakita ko kung gaano siya kalupit. Iwinasiwas niya ang latigo at kapag tinatamaan sa binti ang halimaw ay napapaluhod. Walang pakundangan niyang ibinabaon ang matulis na sanga sa dibdib o likod. Sige! Sino pa sa inyo? Lumapit na kayo sa akin
Akala nyo mapapagod ako, ha? Hindi! Hindi ako mapapagod. Hanggat may isa pa sa inyo na nakatayo. Yan ang gusto kong marinig, anak. Manang-mana ka talaga sa akin. Ang galing mo. Tapusin na natin to, Tay. Ubusin na natin silang lahat. Tama. Ngayon ay ipakita natin kung bakit tayo kinakatakutan ng mga aswang na yan. Sugod! Tumagal din ng halos 2 oras ang pakikipaglaban namin sa mga aswang. Wala kaming tigil sa paggalaw. Sumasakit na rin ang mga braso at binti ko. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Hindi rin huminto si Daron. Puno na ng dugo ang damit namin. Ngunit hindi ito aming dugo. Dugo ito ng mga kalaban namin. Ilang sandali pa, unti-unti nang naubos ang mga kalaban namin. Wala na ring umaatake. Puro patay na katawan na lang ang nakakalat sa lupa. Ngunit may nakita kong isang aswang na gumagapang. Siya na lang ang natitirang buhay sa kanila. Naputol ang kaliwang binti niya kanina. Gumagapang siyang gamit ang kamay at kanang binti palayo sa amin. Oh, saan ka pupuntang hayop ka? Baka maligaw ka. Hindi naman dyan ang papuntang impyerno, ha? Gusto mo bang ituro ko sa yung shortcut? Isang taga lang sa leeg mo. Makakarating ka na sa tatay mo si Satanas. Hayop ka! Mga hayop kayo! Kami pa ang hayop ngayon, ha? Bakit? Kami ba pumapatay ng mga inosenteng tao, ha? Kami ba nambibiktima ng mga tao? Tignan mo nga ang sarili mo. Ikaw ang mas mukhang hayop. Para kang uod na gumagapang. Isang uod na kayang-kaya kong tapakan at durugin. Oh, ano? Nasaan ang pinapakita mong yabang kanina? Akala ko ba uubusin nyo lahat ng may buhay dito sa amin, ha? Tatapusin talaga namin kayo. Sinuwerte lang kayo ngayong gabi. Kaya huwag kang masyadong magsaya. Abatay, lumalaban pa tong tarantadon to, ha? Kaya nga eh. Hoy, huwag ka nang magtapang-tapangan. Dahil mamaya lang ay ihahatid na kita sa huli mong hantungan. E di ihatid mo na. Patayin mo na ako. Hindi ako natatakot mamatay. Aba, matapang nga talaga ang isan to. Isa kang hangal bata. Kung inaakala nyo na panalo na kayo, nagkakamali kayo. Maliit na bahagi lang kami ng pangkat namin. Pinadala lang kami rito para subukan ang baryo nyo. Meron kami pinuno at marami ang kanyang kawan. Isa siyang napakalakas na aswang. Hindi nyo siya kaya. Wala kaming pakialam sa pinuno mo, hayop ka. Kung pupunta siya rito, papatayin din namin siya. Tulad ng ginawa namin sa mga kasama mo. Hangal ka. Uulitin ko. Hindi nyo siya kaya. At saka kahit mapatay nyo kaming lahat ngayon, hindi titigil ang mga kalahi namin sa pag-aasik ng lagim. Babalikan nila ang baryong ito para kami ay ipaghiganti. Uubusin namin ang lahat ng mga tao dito at sa mga kalapit na baryo. Walang matitira sa inyo. Lulunurin namin kayo ng sarili ninyong dugo. Mag-aasik kami ng lagim. Gabi-gabi hanggang sa sumuko kayo at ibigay nyo na ang mga laman ninyo sa amin. Ngunit biglang natigilan ng aswang. Nanlaki din ang mga mata ko sa mga sumunod na ginawa ni Daron. Sa isang iglap, itinarak ng anak ko ang hawak niyang matulis na sanga sa mismong batok ng aswang. Tumagos ito sa lalamunan ng halimaw, dahilan upang maputol ang anumang sasabihin niya pa sana. Wala siyang nagawa
nanlaki ang kanyang mga mata habang bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Tapos ay nangisay siya hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Anak, ano yun? Ano ginawa mo? Pasensya na po kayo, tay. Ang ingay kasi, kaya pinatahimik ko na. Maikli din palang pasensya mo tulad ko, anak. Pero ayos na yan. Masyadong madaldal ang isang to. Pero sa susunod, magbabala ka naman bago ka sumunggab. Nabibigla ko sa bilis mo eh. Pasensya na po talaga, tay. Sige po, hindi ko na po ulitin. Pero tay, ano ang gagawin natin sa mga bangkay nila? Kailangan natin pagsama-samahin ang mga katawan nila. Halika, tulungan mo ko. Dali natin sila dyan sa gitna. Pero tay, ang dami niyan. Huwag ka na magreklamo. Hindi natin pwedeng iwanan ng mga to rito. Dahil kapag nasikatan sila ng araw bukas, babaho ang buong baryo at baka magdulot pa ng sakit sa mga tao. Ay, nako. Sige, uunahin ko na po itong mukhang uod na to. Nagsimula kaming mag-ama na hilahin ang mga patay na aswang. Mabigat ang bawat isa sa kanila, lalo na ang mga lalaking aswang na may malalaking katawan. Hinawakan ko ang mga paa ng aswang at kinaladkad ito papunta sa gitna. Sumunod si Daron, bitbit ang dalawang babaeng aswang, tapos ay pinagpapatong namin sa tumpok. Isa-isa naming kinuha ang naputol na mga braso at binti at pati na ang mga ulong nahiwalay sa katawan ng mga aswang. Kanina sa bakbakan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakabuo kami ng isang mataas na tumpok. Mabaho na ang ilan sa kanila. Masangsang at masakit na sa ilong. Kumuha ako ng ilang piraso ng bunga mula sa aking bulsa at ipinakita ko ito kay Daron. Yun ang bunga ng abgel o mas kilala bilang petroleum nut. Hugis itlog ito at parang karaniwang bunga lang. Pero ang totoo, punong-puno ito ng natural na langis na parang petrolyo. Kapag piniga, lalabas ang likidong amoy gasolina at madali din itong magliyab kapag pinadilaan ng apoy. O Daron, halika rito. Dahil naging mahusay ka ngayong gabi at hindi ka umurong sa laban, ibibigay ko sa iyo ang karangalan. Sunugin mo mga aswang. Eto, kunin mo mga bunga na to at iipit sa mga katawan nila. Saka mo sindihan. Sige tay, akin na po. O ito, kunin mo na rin tong posporo. Sige po. Aba, ayos talaga ang mga bunga na to, tay. Amoy gasolina talaga siya. Lagot kayong mga aswang kayo. Ngayon din, dadaling ko na kayo sa huling hantungan nyo. Doon na kayo sa impyerno. Isa-isa lang sinindihan ni Daron ang mga bunga. Lumapit ako sa kumpul ng mga patay na aswang. Nagsimula akong magdasal ng orasyon. At nang malapit nang matapos ang dasal, biglang lumaki ang apoy. Dahan-dahang nilamon ng higanting apoy na yon ang katawan ng mga aswang. Inaanod namin ang apoy. Marami itong usok na maitim. Umaamoy ang nasusunog na buhok at laman. Naririnig namin ang paglagutok ng mga buto sa loob ng apoy. Nakatayo lang kami ni Daron doon ng tahimik. Tumingin ako sa aking anak. Hawak pa rin niya ang kanyang latigo at pati na ang sanga na matulis. Natuwa ako dahil matapang na ang anak ko. Natutunan niya ng gamitin ang kanyang kakayahan at alam kong handa na siyang maging tagapagmana ng galing at kaya na din niyang hawakan ang responsibilidad ng aming lahi bilang mga albularyo at manunugis. Anak, narinig mo ang banta ng aswang sa atin. Ang ibig niyang sabihin, kailangan nating mapagmatsyag.
Dahil hindi pa tapos ang panganib. Ang mga napatay natin ay mga kawalang. Ang totoong kalaban ay ang nag-utos sa kanila na sumugod dito. Alam ko po, Tay. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya. Nauubusin nila tayo at lulunurin sa sarili natin dugo. Pero hindi ako papayag. Kailangan natin silang unahan, Tay, bago pa nila magawa yun. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Pero tandaan mo, ang pagiging manunugis ay hindi lang puro tapang at lakas. Kailangan mo ring gamitin ang iyong pakiramdam at ang talas ng iyong isip. At kailangan ay handa ka pa rin palagi dahil anumang oras pwede silang sumalakay. Opo, pero wala naman pong dapat ipag-alala, di ba? Lalo at kasama ko ang pinakamahusay at pinakamabangis na kapitan at manunugis ng mga aswang. Ayan tayo eh. Magaling ka talaga sa ganyan eh. Mahusay kang mambola. Hindi naman po pambobola yun, Tay. Kaya nga po mahal na mahal ko kayo eh. At mahal na mahal kayo ng mga tao dito sa atin. Dahil sa pagmamahal nyo sa kanila. Kampante sila. Naligtas sila sa anumang klase ng panganib. Sa kabukod dun, Tay, may mabuti kang puso. Kaya hangang-hanga talaga sa inyo ang lahat ng tao dito bilang kapitan nila. Tay, ikaw talaga ang idolo ko. Salamat, anak, kung ganun. O siya, umuwi na tayo. Tapos na ang trabaho natin dito. Isa pa, ay kailangan nating gamutin ang mga sugat mo. Dahil baka ma-infection pa yan. Tara na. Sige po. Gutom na rin po ako eh. Pakiramdam ko po ay naubos ang lakas ko sa dami ng aswang na yan. Tama-tama. Meron pang suman doon na ibinigay na pasalubong ni Karen sa'yo. Itinago ko lang kanina eh. Kasi baka hindi mo kainin. Sayang lang. Tayo naman eh. Bakit naman kayo tumanggap ng pagkain mula sa babaeng yun? Pambira naman oo. Aasa na naman yun, panigurado. Aba, halaga naman tanggihan kong biyaya. Bawal tanggihan ng grasya iyo. Kaya yun, yung pagkain yun ang kakainin natin mamaya. Masarap yun sa mainit na kape. Naglakad na kami, pabalik ng bahay namin. Nakasara pa rin ang lahat ng mga pinto at bintana ng mga kapitbahay namin. Walang lumalabas sa kanila. Natatakot sila. At tama lang na matakot sila sa ganitong sitwasyon. Mabuti na lang at nanatili sila sa loob ng bahay nila buong gabi. Ligtas sila at walang napahamak ni isa. Pumasok kami sa bahay at isinara ko ang pinto. Ibinaba ko ang itak ko sa tabi ng mesa sa kusina. Isinukbit naman ni Daron sa dingding ang mga armas niya. Kumuha ako ng 2 basong tubig mula sa banga. Ibinigay ko ang isa kay Daron. Ininom ko ang tubig ko ng mabilis. Nauhaw talaga ako ng sobra sa pakikipaglaban. Umupo ako sa upuang kahoy. Hanggang sa umupo na rin si Daron sa tapat ko. Tay, ano po ba mga paghahandang gagawin natin? Kailangan natin mag-ensayo pa, anak. Tapos ay manguha tayo ng maraming bunga ng abkil. Bala ko kasi na gumawa ng langis galing dito. Naniniwala ko na may kakayahan itong mas palakasin pa ang mga sandata natin. At isa pa, kailangan natin ng makakatulong. Makakatulong? Ang ibig niyo po ba sabihin kailangan makabuo din tayo ng puwersa bilang pantapat sa kanila? Pero sino po? Mga tanod ba? Mga lalaki dito sa baryo? Sino tay? Sino pa ang pwede nating maging kakampi? Hindi mga ordinaryong taon sinasabi ko. Kailangan natin magkaroon ng mga kakampi na may karanasan na sa pakikipaglaban sa mga kampo ng dilim. Yung mga tulad natin na manunugis. O kaya naman mga matatapang na albularyo. Sila yung dagdag puwersa na sinasabi ko, anak. Yung mga karaniwang tao dito sa baryo natin, hindi sila pwedeng isabak sa ganitong klase ng laban dahil hindi may iiwasan na may mapahamak sa kanila.
At ayokong mangyari yun, anak. Ayokong dumanak ang dugo ng mga inosente dito sa baryo natin. At saan naman po natin sila hanapin, Tay? Ang akala ko po kasi, tayo na lang po natitirang manunugis dito sa bayan natin. Saka di ba sa panahon ngayon, madalang na lang po mga katulad natin? Madami pa, Daron. Ang iba ay nagpapahinga lang kasi pagod na. At yung iba naman, namumuhay na ng tahimik. Pero oras na malaman nilang nanganganib ang buong bayan natin, alam kong lalabas sila. May mga kumpare ako sa kabilang barangay, sina Mang Teroy at Kaambo. Mga veterano ang mga yan sa pagtugis ng mga aswang. Siguradong matutulungan nila tayo. Sigurado po ba kayong tutulong sila, Tay? Baka naman ayaw na po nilang madamay sa gulo natin. Tutulungan nila ako, anak. Alam mo bang utang nila sa akin ang pangalawa nilang buhay? Kaya naman isang sabi ko lang, ay tiyak na tutulungan nila ako. Kaya huwag ka mag-alala. Saka isa pa, alam nilang kapag nagsimula na ang pagkalat ng lagim ng mga aswang, lahat madadamay. Madugo ang labanang ito, anak. Ganun po ba? Kung ganun, Tay, punta na po kagad natin sila bukas. Hindi pa, anak. Kumuha muna tayo ng bunga ng abkel doon sa may bundok. Sabi ko nga, ay gagawa ako ng maraming langis. Sige, wala pong problema. O siya, ilapit mo na sa akin yung braso mo at gagamutin ko na. Inabot sa akin ni Daron ang kanyang braso. Bakas pa rin ang sariwang dugo at ang maitim na pasa sa paligid ng kalmot ng aswang. Kumuha ako ng isang mangkok na may malinis na tubig at dahan-dahan kong hinubad ang nakasukbit sa aking bewang, ang mutya ng lupa. Ito ay isang maliit at makinang na bato na nakuha ko pa sa loob ng isang punso nung kabataan ko. Matapos ang ilang linggong pag-aayuno at taimtim na pakikipag-usap sa mga espiritu sa bakuran namin, doon ko nakita ang mutyang ito. Isang hating gabi, kabilugan ng buwan, biglang nagliwanag ang tuktok ng isang malaking punso sa likod ng aming dampa. Parang isang maliit na uling na nag-aapoy. Lumabas ito mula sa bitak ng lupa. Kinuha ko ito ng may paggalang at mula noon, naging bahagi na ito ng aking buhay at ng aking pakikipaglaban sa dilim. Ang mutya ng lupa na hawak ko ay hindi basta-basta bato na mapupulot lang sa kung saan-saan. Ayon sa matatandang albularyo, hindi ito matatagpuan kapag hinahanap. Bagkus ay kusa itong magpapakita sa taong karapat-dapat na mga laga nito. Ang paniniwala namin, ang mga nuno sa punso ang siyang unang tagapangalaga nito at sila din ang nagmamatsyag sa mga tao. Tinitimbang nila ang timpi at tibay ng loob ng isang taong natitipuhan nilang pagbigyan at ibinibigay nila ang mahiwagang bato sa mga taong mabubuti ang kalooban, sa mga manunugis o albularyo na ang tanging hangad ay protektahan lamang ang mga inosente at hindi ang pumatay para sa sariling kapakanan o kayabangan. At ngayon, ito ang gagamitin ko upang linisin ang sugat ni Daron. Ibinabad ko ito sa tubig, tapos ay itinaas ko ang mangkok. Tiisin mo lang, ha? Medyo mahapdi ito at masakit. Kailangan ko kasing mailabas ang dumi o kamandag ng iniwan ng mga kuko nila. Sige po, Tay. Ayos lang yan. Kaya ko po yan. O sige, ito na. Bubuhusan ko na, ha? Aray! Aray, Tay, sakit nga! Aray ko! Mainit at sobrang kirot. Oh, akala ko ba kaya mo? Konting tiis lang. Parang kagat lang ito ng langgam. Aray! Aray, ang sakit! Ang sakit na nararamdaman mo ay tanda na hinihigop na ng mutya ang kamandag. Konti pa, anak, tiisin mo pa.
Kung hindi kasi natin to gagawin, mamamagayan at magiging kulay ube ang buong braso hanggang sa mabulok. Nang matapos mabuhusan ang mga sugat, ipinatong ko ang mutya sa ibabaw ng braso niya. Bumulong ako ng isang maikling orasyon para sa paghilog at nakita namin na unti-unting nawawala ang itim na kulay sa paligid ng kalmot. Wow! Ang galing! Lumilinis ng sugat ko ah! Siyempre naman. O siya, ngayong malinis na yung sugat mo, magbihis ka na at matulog. Maaga pa tayo bukas. Akit tayo ng bundok. Sige po tay, salamat po ah. Magpahinga na rin po kayo. Kinabukasan ay umakyat na kami ng bundok. Pagdating namin sa kakauyan, bumungad sa amin ang mga puno ng abkel na hitik sa bunga. Amoy petrolyo na ang paligid sa dami ng mga nahulog na buto sa lupa. Mabilis kaming kumilos ni Daron. Halos mapuno ang dala naming mga sako sa dami ng pinulot at pinitas namin. Kulay berde at malulusog ang mga ito. Mabigat ang dala namin pababa ng bundok. Pero ayos lang dahil kailangan ko talagang makagawa ng maraming langis at pampaningas na gagamitin namin sa posibleng susunod na laban. Tiniis ko ang bigat nito hanggang sa makarating kami sa aming baryo. At ilang sandali pa nga, natanaw ko na ang bahay namin. Pero agad na kumunot ang noo ko nang may nakita kong 2 lalaki na nakaupo sa hagdan ng bahay ko. Ang isa ay pamilyar sa akin. Siya si Teroy. At yung isa naman ay isang batang lalaki na noon ko lang nakita. Nang makalapit na kami, agad na tumayo si Teroy. Bakas sa mukha niya ang pagod at puyat. At para bang takot siya na hindi ko madalas makita sa isang veteranong manunugis na tulad niya. Master, salamat naman at nakabalik na kayo. Kaya Teroy, napadalaw ka. Anong balita? May sadya kasi ako sa'yo. Kailangan namin ang saklolo nyo. Sa baryo namin, walang tigil ang pagsalakay ng mga aswang. Nung nakarang linggo, mga hayop lang ang pinapatay nila. Pero nung nakaraang araw, may mga bata nang nawawala. Kinukuha nila at dinutukot ang mga bata at pinapatay. Pati, 5 na nabiktima nila. Hindi ko na kayang protektahan ang baryo namin. Anong gusto mong gawin ko? Ano bang tulong ang kailangan ninyo? Isa ka sa pinakamagaling na manunugis, Baste. Alam kong sa tulong mo, mapapatay natin ang mga aswang na yun. Yun ang gusto kong gawin mo. Patayin natin ang mga aswang na nananamantala sa baryo namin. Heto, meron akong dala para sa'yo. Ano yan, Kateroy? Aba, bakit mo ko inaabutan ng brown envelope? Naipon namin tong pera galing sa kontribusyon ng mga tao sa amin. Malaking halaga din yan. Yan ang bayad nila, kapalit ng pagtulong mo sa amin. Aba, sandali lang, Kateroy. Hindi ko matatanggap yan. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ano ka mo? Bakit? Tignan mo muna kasi ang laman. Kung kulang, dadagdagan namin, walang problema. Hindi siya ganun ang ibig kong sabihin, Kateroy. Hindi ko kailangan ng pera dahil hindi naman ako nagpapabayad. Ang pagiging manunugi sa albularyo ay hindi isang negosyo. Alam mo yan. Hindi ko ibubuwis ang buhay ko para sa papel na yan. Tungkulin ko ang pumatay ng mga halimaw dahil yun ang tamang gawin. Kaya itabi nyo na yan at ibigay sa mga pamilyang nawalan. Pasensya ka na. Desperado na kasi kami talaga. Huwag mo nang isipin yun. Daron, ipasok mo na sa loob ang mga dala natin. Kateroy, bigyan mo ako ng isang araw para makapaganda. Yun ay kung ayos lang sa'yo. May oo naman, Biste.
Diyos ko, salamat talaga. Salamat at pumayag ka. Tinignan ko si Kateroy habang nakaupo. Nung huli kaming magkasama, medyo bata pa siya noon. Malakas, mabilis at mabangis siya. Pero ngayon, halos lampas 60 taong gulong na siguro siya. Mas matanda sa akin ng halos 10 taon. Kulubot na ang kanyang balat at puti na rin ang kanyang buhok. Nung kabataan namin ni Kateroy at ng isa pa naming kasama ay mga kinatatakutan kaming manunugis. Maraming mga grupo ng aswang ang ilag at takot sa amin. Wala kaming sinasanto noon. Halos lahat ng kuta ng mga halimaw ay pinapasok namin. Basta merong nambibiktima. Si Kateroy ang eksperto sa mga patibong, habang si Ambu naman ang pinakamagaling sa orasyon. Samantala, biglang inabutan ni Daron si Kateroy ng isang tasang kape. Tinanggap ito ng matanda ng may tipid na ngiti. Tila naman nagising ako sa aking pagmumuni-muni nang biglang magsalita ang aking anak. Tay, bakit di mo kaya sabihin kay Kateroy yung napag-usapan natin kagabi? Oo nga pala, no. Muntik ko na makalimutan. Ano ba yun, Baste? Sa totoo lang kasi, Kateroy, nag-usap nga kami nitong anak ko kagabi. Alam mo, parehas tayo ng problema eh. Pero yung sa amin, natapos na kagabi. Anong ibig mo sabihin? Napasaba kami sa laban kagabi. Mahigit 30 aswang ang hinarap namin at napatay. Ano ka mo? 30? Abay, napakadami nun. Tapos dadalawa lang kayo. Tama kayo, Kateroy. 2 lang kaming humarap ng anak ko. Pero nagawa namin yun. Napaslang namin silang lahat. Kaso, nagbantay yung huling aswang na napatay namin. Sabi niya, ay may darating na mas malakas at mas madami. Meron silang kinikilalang pinuno. Kaya naman, pinag-usapan namin kagabi na kailangan namin ng dagdag na puwersa para humarap sa mga aswang na yon. At kayo ni Kaambo ang naisip ko. Muli natin buuin ang alyansa ng grupo para tapusin ang paghahari ng mga aswang na yon. Alyansa? Maganda yan, Baste. Pero, tungkol kay Ambo. Bakit, Kateroy? Ano ang tungkol sa kanya? Abay, matagal na siyang nawawala. Ang balita sa kanila, patay ng araw kasi matagal nang hindi nagpapakita at nagpaparamdam. Pero, wala pa namang bangkay na nakukuha. Alam mo kasi bigla siyang naglaho na parang bula. Matapos niyang pasukin ng isang kuta ng mga aswang doon sa may hilaga. Hindi ko nabalitaan yun ha. Kung ganun kawawa naman pala. Pero sa palagay nyo, sa tingin nyo ba talagang patay na siya? Ewan ko. Pero malakas ang pakiramdam ko na buhay pa siya. Kilala ko si Ambo. Madulas pa sa palusyon kapag naiipit. Mahirap patayin ang taong yon. Sana nga'y buhay pa siya para makumpleto pa tayo. Iba pa rin kapag tayong 3 ang magkakasama. Sana nga, Kateroy. Sana nga. Dahil kung buhay pa siya, kailangan natin ang galing niya sa orasyon. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na kasama kita. Inubos na ng matanda ang kanyang kape. At pagkatapos nito, ay tumayo na siya at dahan-dahang inilapag sa lamisita ang wala ng laman na tasa. Bakas sa kanyang mga mata ang kapanatagan matapos namin mag-usap na para bang nabawasan ang bigat na kanyang dinadala. Nagpaalam na siya na kailangan niya ng maunang bumalik sa kanilang baryo upang ihanda ang sarili niyang mga gamit at mga patibong. Nang makaalis na siya, hinarap ko naman ang anak kong si Daron. Anak, mukhang mapapasabak nga na naman tayo.
At mukhang hindi rin biro ang kalaban doon. Dahil hindi naman hihingi sa akin ng tulong ang matandang yon, kundi malupit ang mga aswang na nasa baryo nila. Baka po dahil sa katandaan. Iniisip na po niyang mahina na siya. Kaya siguro niya naisip na humingi po ng tulong sa inyo. Hindi. Alam kong hindi yun ang dahilan, anak. Tuso, magaling at mabangis ang matandang yun. At alam kong kahit may edad na siya, malakas pa rin siya at may ibubuga pa. Siya kung may mas malalim na dahilan kung bakit niya ako tinawag. Teka tay, hindi niyo po ba'y kakapahamak to? Sigurado ba kayong tutulungan niyo siya gayong may kinakaharap din tayong problema dito sa baryo natin? Kailangan natin tumulong para tulungan din tayo. Alam mo anak, hindi lang dito sa sarili natin bakod tayo dapat nagbabantay at nagtatanggol. Bilang mga manunugis, tungkulin din nating tugisin ang mga aswang sa ibang lugar. Lalo na yung mga nasa kabilang baryo. Kasi kapag hindi nila napatay doon, lilipat ang mga yun dito. At yung mga bata sa lugar natin, ang mga nganib. Sa bagay, kaya lang, paano naman po ang baryo natin kung wala tayo? Wala pong magbabantay eh. Paano kung biglang bumalik mamayang gabi o bukas? O sa isang araw, yung mga kasamahan nung napatay natin kagabi? Hindi pa atake ang mga yun dito. Mga 3 o 5 araw bago nila malalaman na wala na mga kasama nila. Kaya huwag ka mag-alala. Saka may plano ko. Habang naroon ako, ikaw naman ang magbabantay dito sa baryo. Ho? Iiwan niyo po ako dito para magbantay? Oo anak. Ikaw na muna ang bahala sa pagbabantay dito habang wala ako. Ikaw muna magiging kapitan dito. Pero paano po kung... Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Kaya mo yan anak. Huwag kang matakot. Sige po. O siya, harapin na natin ang mga bunga ng abkil at magsimula na tayong gumawa ng langis. Opo, mabuti pa nga po. Tay, uumpisahan ko na po ang pagdidikdik ng mga bunga na yan. O sige, bilisan mo ang kilos. Ihanda mo rin pagkatapos yung mga bote natin ha. Siguraduhin mo anak na walang tagas. Dahil baka tayo ang masugod kapag nagkataon. Sige po tay, gagawin ko po na maayos ang trabaho ko. Ninitian ko ang aking anak. Natutuwa ako sa nakikita kong dedikasyon niya sa kanyang ginagawa. Hindi ko tuloy maiwasan na maalala ang sarili ko noong kaparehas ko pa siya ng edad. Parang ako siya. Walang halos pagkakaiba. Tay, may problema ba? Bakit kanina pa po kayong ngiti ng ngiti dyan habang nakatingin sa akin? Wala naman. Naalala ko lang ang sarili ko sa'yo. Ganyan-ganyan din ako nung panahong nagsisimula pa lang ako. Talaga po? Oo naman. Kaya ikaw, pagbutihan mo lang. Lagi mong isa sa puso lahat ng ginagawa mo, anak. Opo, tay, pangako po. Hindi ko po kakalimutan ang mga turo nyo. Tama yan. Ganyan nga, anak. O heto, meron akong ibibigay sa'yo. Po? Pero bakit niyo po ito binibigay sa akin? Sa inyo po yan, di ba? Sa inyo po ipinagkaloobang mutya ng lupa. Pansamantala lang naman ito, anak. Ikaw na muna magtago nito habang nasa kabilang baryo ko. Pero tay, anting-anting nyo yan eh. Paano kayo makakalaban ng maayos kung... Huwag kang mag-alala. Hindi lang naman sa mutya nang gagaling ang galing ko eh. Marami na akong karanasan, anak. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Kaya kong lumaban kahit walang mutya. Sigurado po kayo ha? Oo naman. Kaya sige na. Ipagpatuloy na natin ang paggawa ng langis. Tumango si Daron at muling ibinaling ang atensyon sa kanyang ginagawa. Pinanood ko ang bawat pagbagsak ng pambayo sa lusong habang dinidikdik ni Daron ang mga laman. Unti-unting lumalabas ang langis nito
Kumuha ako ng isang malinis na tela at doon namin inilagay ang mga nadurog na bunga para pigain ng gusto. Madulas at malagkit ang aking mga palad habang pinipiga ito ng gusto at inilalagay sa isang malaking kawa. Nang matapos, ay isinalang ko ang kawa sa mahinang apoy. Sapat lamang para uminit ang nakuha naming mga katas. Habang dahan-dahan kong hinahalo, pasimple akong bumulong ng mga pangontra sa aswang. Kapag ang langis na ito ay tumama sa balat ng aswang, hindi lang ito basta masusunog. Kakainin nito ang kanilang lakas at itataboy ang anumang itim na mahika na bumabalot sa kanila. Matapos ang ilang oras, maingat naming isinalin ang malinis na langis sa maliliit na bote. Nang matapos ang lahat ng aming mga gawain, iniligpit na namin ang mga kagamitan. Inabot na rin kami ng gabi. Napagod kaming dalawa, kaya naman maaga kaming nakatulog. Kinabukasan, madaling araw ay nagising na ako. Agad akong naganda para pumunta sa bahay ng kaibigan kong albularyo. Kinuha ko ang aking pasiking o bag na gawa sa ratan at doon ko inilagay ang ilang piraso ng mga bote ng langis na ginawa namin kahapon. At nang matapos, ay agad akong nagpaalam sa aking anak. Anak, ikaw na muna ang bahala dito ha. Bantayan mong maigi ang baryo. Maging alerto ka palagi. At maiging pakinggan ang mga kakaibang kaluskos. Opo, tay. Huwag po kayo mag-alala. Nakahanda ako at ang aking mga armas. Mag-iingat din po kayo, tay, sa biyahe nyo. At mag-iingat din po kayo sa inyong misyon. Dalangin ko, tay, na makabalik po kayo ng ligtas dito sa baryo natin. Salamat, anak. Tatapusin namin kagandang misyon na to para makabalik kagad ako. Naglakad na ako palabas ng bakuran at nag-abang ng tricycle sa kalsada. Ilang minuto lang ay may dumaan na, kaya sumakay na ako kagad. Habang umaandar kami patungo sa baryo, ramdam ko ang kakaibang init at amoy ng hangin. Kumpirmado nga na may aswang na umaaligid sa baryong yon. Ilang sandali pa ay narating na din namin ang bahay ni Kateryo. Nagulat ako nang makitang maraming tao ang nandoon sa harap ng bahay niya. Para silang nagpupulong. Nang makita niya ako, agad niya akong sinalubong at inakay papasok sa bakuran niya. Pumwesto kami sa harap ng mga tao. Mabutit nandito ka na. Tama-tama, Baste. May pagpupulong kaming ginagawa ngayon. Pinag-uusapan namin ang paglalatag ng mga plano at bitag para sa mga kalaban namin. Ayos pala dito eh. Meron kang mga kasama at kasangga. Di tulad sa baryo namin. Tahimik at parang walang pakialam ang mga tao. Sabagay, kasalanan ko din naman yun eh. Ako din naman ang may gusto na hindi sila isali sa gulo. Yun ay dahil ayoko may mangyaring masama sa kanila. Ayoko may madamay at may mamatay. Nako, hindi yung pwede dito. Lahat dito ay damay, kaya kailangan ay magtutulungan. Hindi ko sila tinawag. Sila ang unang lumapit. Sila ang nag-alok ng tulong. Pare-parehas ang layunin ng bawat isa sa amin. Ang gusto namin ay matigil na ang kasamaan ng mga kampon ng kadiliman. Maganda yan. Pero itong mga kasama mo ba marunong nang humawak ng mga armas? Matatapag ba sila? Baka naman magsiatrasan yan kapag humarap na sa kanila ang mga aswang. Sa totoo lang, Baste, puro tapang nga lang ang dala nila. May bitbit naman silang mga itak at sibat. Pero alam natin dalawa na hindi sapat ang talim ng mga bakal laban sa mga yon. Kaya nga ikaw ang iniintay ko. Kailangan natin basbasan ang mga armas nila at turuan sila kung paano ang tamang pag-asinta at pagpatay sa mga aswang na yon. Sige, Kateroy, ako nang bahala. Siya nga pala.
Ano ba ang plano para sa mga bitag? Napagpulungan namin na magsisimula kaming maglatag ng mga bitag sa huling pinangyarihan ng pag-atake. Saan naman yun? Doon sa sementeryo. Mamaya ay sasamahan kita doon para makita mo. Doon namin nakita ang bangkay ng kanilang huling biktima. Sige, Kateroy, pero sa ngayon, unahin na muna natin ang pagpapalakas sa kanilang mga sandata. Sabihin mo sa kanila na ihanay ang lahat ng kanilang mga armas dito. Lalagyan ko ang mga yan ng langis na may pangontra na tiyak na makakapinsala sa mga aswang kapag tumama sa kanilang balat. Agad na kumilos si Kateroy matapos kong ibigay ang instruksyon. Tinawag niya ang mga lalaking kasama niya at sinabihan silang ilabas ang lahat ng kanilang mga sandata. Hindi nagtagal, isa-isang lumapit ang mga taga-baryo. Bit-bit ang iba't ibang uri ng kanilang mga armas. Pinalinya ko sila sa harap ng isang mahabang lamesang kahoy. Inilabas ko mula sa dala kong pasiking ang mga bote na naglalaman ng langis ng abkel. Pagbukas ko ng takip, agad na humalimuyak ang matapang na amoy ng petrolyo sa paligid. Nanghingi ako ng isang pirasong tela at sinimulang pahiran ang bawat armas. Habang ginagawa ko ito, pabulong akong umusal ng mga orasyon. Nang matapos kong pahiran ang huling itak, sinabihan ko sila na huwag pupunasan at hayaan lang na sipsipin ng bakal ang langis na ipinahid ko at huwag muna itong gagamitin sa ibang bagay sapagkat ang mga sandatang yon ay gagamiting kagamitan pandigma laban sa mga aswang. Makinig kayong lahat. Yung mga armas ninyo ay mabisa ng panlaban yan sa mga aswang. Dahil kapag tinamaan sila niyan sa balat, parang asido yan. Nakakain sa laman nila. Kahit daplis lang, hindi sila makakagalaw ng maayos dahil unti-unti silang masusunog. Totoo ang sinabi ni Baste, mga kasama. Magtiwala kayo sa kanya. Subok na ang galing niya sa pagpapalakas ng mga armas. Magaling to. Baka nga mas magaling pa sa akin. Huwag mo naman akong bulahin ng ganyan, Kateroy. Alam naman nating lahat na sa ating tatlo ay ikaw ang pinakamahusay at madiskarte sa labanan. Wala kang katulad. Hindi kita binobola, Baste. Alam ko ang kakayahan mo. Pero seryoso ako, mga kasama. Magaling talaga ang taong ito. Ngayon na may panlaban na tayo sa mga aswang, wala na tayong dapat na ikatakot. Sila na ang dapat na matakot sa atin. Kaya humanda talaga ang mga aswang na yan na bumibiktima rito sa baryo natin. Ngayong gabi, tayo naman ang manunugis sa kanila. Lolo, sasama po ako sa pagtugis mamaya. Kaya ko din naman po eh. Gusto ko rin po makatulong. Ano ba pinagsasasabi mo? 10 taong gulang ka pa lang, Popoy. Anong sasama? Akala mo ba madali lang ang manugis ng mga aswang? Hindi ito laro, Apo. Kamatayan ang sasapitin mo kapag hindi ka marunong lumaban. Kaya ko na po lumaban. Ito po oh. May sandata naman po ako eh. Magaling po ako manirador ng mga ibon. Mang Baste, pwede niyo po ba lagyan ng langis sa mga bala ko? Ito po oh. Kinuha ko pa po sa ilog ang mga bato na yan. Popoy, ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Itago mo na lang yan laruan mo. Huwag kang sumasali sa usapan ng mga matatanda. Baste, pagpasensyahan mo na yung apo ko, ha? Masyadong mapusok. Ayos lang yun, Kateroy. Huwag mo nang pagalitan ng bata. Alam mo, kahit maliit yan, meron siyang kayang gawin. Akin na yung mga bato at lalagyan ko ng langis. Talaga po? Ibig sabihin po eh, pinapayagan niyo na po akong lumaban? Nako, pagdating sa bagay na yan, hindi pwedeng ako magdesisyon, bata. Ang lolo mo ang tanungin mo. O sige, papayag ako na basbasan niya ang mga bato at ang tirador mo na yan.
Pero hindi kita papayagan sumali sa pagtugi sa mga aswang. Masyado ka pa talagang bata, Apo. Ayoko na pati ikaw ay mapahamak. Aba, ikaw na lamang ang natitira sa akin. Kaya pakiusap, huwag nang matigas ang ulo mo. Opo, Lo. Hindi na po. Kinuha ko ang mga dalang bato ni Popoy at isa-isang pinahiran ang mga ito ng langis habang bumubulong ng mga orasyon. Pagkatapos, dinukot ko ang isang maliit na bote sa aking pasiking at iniabot to sa kanya. Sinabihan ko siyang gamitin niya ito kapag kailangan. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang langis na yon ay may halong lason para sa mga aswang. Pagkatapos nun, ay muli ko nang hinarap ang mga tao. Diretsahan kong sinabi sa kanila ang plano. Binigyang diin ko din na wala dapat hihiwalay. Matapos ang briefing, nakita ko ang pagtango ng lahat. Walang masyadong nagtanong. Kaya naman, alam ko, handa talaga sila at determinado silang tapusin ang kanilang mga kalaban. Napaisip tuloy ako at nasabi ko sa sarili ko na sana ganito din ang mga kababaryo ko. Nang masigurong nakuha na nila ang lahat ng plano, nagsimula na kaming kumilos. Kasama ko si Kateroy at ang mga lalaki. Pumunta kami sa sementeryo. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Inutusan ni Kateroy ang mga kasama namin na maghanap ng mga matitibay na sanga at baging sa paligid, habang ang mga lalaki ay abala naman sa pagkuha ng mga gamit. Kami naman ni Kateroy ay nagsimulang mag-ikot para tignan ang mga posibleng daanan ng mga kalaban. At doon kami naglatag ng mga bitag. May mga dala kaming mga patay na hayop bilang panilo o balatik sa mga aswang. Siniguro namin na bawat bitag ay nakatago ng maayos para hindi nila ito mahalata. Nang matapos ang paglalatag, humanap kami ng isang mataas at madilim na bahagi kung saan kitang-kita namin ang kabuuan ng sementeryo. Doon kami pumwesto at nagsimulang mag-abang. Handa na ang lahat at ang huling kailangan na lang naming gawin ay ang maghintay sa paglubog ng araw. Ilang sandali pa, tuluyan na ngang lumubog ang araw at binalot na ng dilim ang buong sementeryo. Ang tanging nagbibigay ng konting liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan. Nagsimula na kaming maghintay at mag-abang. Subalit matapos ang 3 oras, wala pang dumarating. Ang tagal naman Naiinip na ako. Talaga? Mukhang bago yung Kateroy Dati naman ay di ka mainipin. Aba, ganyan na ba talaga kapag tumatanda na? Ano ka mo? Sinong tinawag mong tumatanda? Hoy, kalabaw lang ang tumatanda. Pero ako tignan mo. Makisig na makisig pa rin ako. Sige na nga. Si Manong Ambu kaya? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Baka mas matanda na siyang tignan kaysa sa'yo. Palagi kasing aburido at problemado yung tao na yun Ay naku, sinabi mo pa. Nakakamiss din pala ang damuho na yun, ano? Alam mo, mas maganda sana kung kumpleto tayong 3. Sayang naman yung tao na yun. Kung napatay lang ng mga aswang. Ibang klase kasi yun Mahusay talaga siya sa mga orasyon. Naalala mo ba yung nagawa niyang magkaroon tayo ng tagabulag? Dahil sa kanya, napapadali ang bawat laban na kinakaharap natin. Totoo yan, Kateroy. Madali lang sa atin ang lahat kung kasama siya. Pero nagtataka ako Bakit kaya sa dami ng bayan dito sa Pilipinas, ay itong bayan natin ang napili nilang pamugaran at paghasikan ng lagim? Hindi ko rin alam kung bakit dito. Siguro nalaman nila na tahimik na dito at pumanaw na din ang ilang mga manunugis. Siguro ay iniisip nila
na wala nang nagbabantay sa mga baryo dito. Ha, ha, ha. Pero nagkakamali sila. Hindi nila alam na buhay pa ako. At sa palagay mo ba, ay takot pa din sila sa'yo? At bakit hindi? Aba, kung kilala nila ako, matatakot pa rin sila. Naaalala mo ba yung kabataan natin na halos isang taon din ng mga aswang na napaslang natin? Makakalimutan ko ba yun? Halos 2 araw tayong nakikipaglaban nun Ang lalakas pa ng mga tuhod natin nun. Tapos, ang bibilis pa natin. Tama ka. Mabibilis pa nga tayo nun. Pero ngayon, sa palagay mo ba, Baste, ay kakayanin ko pa? Tignan mo ang mga tuhod ko at ang mga paa. Nirarayuma na. Ha! Saka konting baluktot lang ng likod ko. Ngayon nahihirapan na akong umunat. Akala ko ba'y malakas ka pa? At kalabaw lamang ang tumatanda? Siyempre sinabi ko lang yon para hindi panghinaan ng loob ang mga kasama natin. Huwag mo nang isipin kung malakas ka pa o hindi na. Kasi mamaya, magtutulungan naman tayong lahat Kung sakali man na atakihin ka ng Rayuma mamaya, babantayan ko likod mo, huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Hindi tayo magpapatalo sa mga aswang na yon. Hindi nila makukuha itong baryo nyo. Nagpatuloy kami sa kwentuhan. Yung inip na nararamdaman ni Kateroy ay tila nawala bigla. Masaya siya. Nakangiti habang inaalala ang mga nakaraan naming 3. Natatawa siya kapag naaalala yung mga pagkakamali o kapalpakan namin noon. Maya-maya pa ay biglang may narinig kami. Isang malakas at nakakakilabot na alulong ang umalingaw-ngaw mula sa hilagang bahagi ng kakahuyan. Sinundan ito ng mga kaluskos ng tuyong daon na naaapakan. Narito na sila. Paparating na. Hinawakan ko ang balikat ni Kateroy para paalalahanan siya. Tumingin kami sa bukana ng sementeryo. Mula sa likod ng mga puno, isa-isan lumabas ang mga kalaban. Halos 10 aswang ang naglalakad papasok. Nandilisik ang pula nilang mga mata. Nakalabas pa ang mahahaba at matutulis nilang mga kuko. Ngunit ang ikinabigla namin ay nang makita na may bitbit sila. Putragis na yan! Tignan mo! Nakakuha na naman sila ng bagong biktima! Teka! Bakit parang kilala ko yung batang biyag nila? Diyos ko po! Si Popoy! Ano ka mo? Si Popoy? Sigurado ka ba? Oo, siya yun. Maski umbok ng tumbong nun ay kabisado ko. Lokong batang ito. Sinabi ko na kasing huwag lalabas ng bahay. Napakapasaway. Humanda talaga siya sa akin. Sandali lang, kumalma ka lang. Ikaw naman nabihag na nga ng mga aswang yung bata, papagalitan mo pa. Mag-relax ka at umisip tayo ng paraan kung paano sa mababawi. Di nauubra mga ginawa natin patibong. Dahil tiyak, pati ang apo mo ay masasaktan kapag ginamit natin ang mga yon. Tama ka. Kung ganun, anong gagawin natin? Sa pagkakataong yon, ay nanahimik ako. Nag-isip ako ng malalim. Hindi na talaga namin pwedeng senyasan ang mga kasama na pakawalan ang mga patibong. Tuluyan na ngang nasira ang mga plano namin. Nanatili kaming tahimik at nagtago dahil alam naming kapag nagkagulo, siguradong uunahin nilang patayin at lapain ang bata. Ilang sandali pa ay nakita kong inilapag nila sa ibabaw ng nicho ang bata. Pinalibutan nila ito tapos ay inikutan. Para silang nagsasagawa ng ritual o dasal bago siya kainin. Subalit, kahit ganun ang sitwasyon, napansin ko ang kakaibang katapangan ni Popoy. Hindi siya takot sa mga aswang. Akala niyo ba'y natatakot ako sa inyo? Hindi ako takot sa inyo. Mga pangit kayo. Alam niyo ba, na kanina pa kayo niintay ng lolo ko at ni Mang Baste. Lagot kayo ngayon sa kanila. Sa narinig ay nanlisik ang mga mata ng mga aswang.
Isa sa kanila ang naglabas ng mahabang dila at itinutok ito sa dibdib ng bata. Tila tinatakot niya si Popoy. Subalit, hindi naman nagpatinag si Popoy. Sige, subukan mo. Isusumbong talaga kita sa lolo ko. Di mo ba alam na albularyo siya? Kaya pakawalan niyo na ako. Tanggalin niyo tong tali sa kamay ko. Ah, ganun. Ayaw niyo ha? Pwes, hintayin niyo na sumalakay sila. Kasi meron silang mga sandatang tatapos sa inyo. Magiging uling kayo kapag tinamaan kayo nun. Kaya lumayo kayo sa akin. Layo! Napailing ako sa aking mga narinig. Halos sabihin na ng bata ang aming mga plano. Kaya naman, yung mga aswang, lalong nanggigil. Muntik na siyang kalmutin ng isang aswang. Lolo! Mang Baste! Alam ko nandiyan kayo! Balatan niyo na ang mga pangit na to! Biglang napatayo si Kateroy, pero agad kong naabot ang kanyang kamay at marahas ko siyang hinila pabalik. Takot na takot ang matanda, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa nanganganib na apo. Baste! Ang apo ko! Anong gagawin natin? Hindi siya pwedeng mamatay! Huminahon ka. Makinig ka sa akin. Mababawi natin ang apo mo. Ibahin natin ang plano. Hindi tayo pwedeng sumugod ng sabay-sabay. Anong gagawin natin? Nakapalibot sila sa kanya. Ganito ang gawin mo. Kunin mo tong isang bote ng langis ng abkil. Basagin mo to sa pader na may krus. Ang amoy ng langis at ang ingay ay kukuha sa atensyon nila. Siguradong titingin sila ron. Kapag lumingon sila, doon ako tatakbo ng mabilis papunta sa nicho. Kukunin ko si Popoy. Kapag nasa akin ang bata, tsaka mo ipahila ang mga bitag. Saka tayo susugod. Sige, alang-alang sa apo ko. Basta, gawin mo ang lahat para mabawi siya sa mga hayop na aswang na yan. Pangako, Kateroy. Hindi kita bibiguin. Tumango si Kateroy. Pinunasan niya ang kanyang mga luwa at humigpit muli ang hawak sa kanyang itak. Ibinigay ko na sa kanya ang isang bote ng langis. Tapos ay dahan-dahang lumapit ng bagya sa sinabi kong pader na may krus. Ilang segundo ay malakas niyang inihagis ang bote. Tulad ng inaasahan ay nabasag nga ito. Kumalat kagad ang matapang at nakakahilong amoy ng langis. Lumingon ang lahat ng aswang sa pinanggalingan ng ingay. Nagtaka sila. Umungulo sila at nagsimulang maglakad papalayo sa nicho para tignan kung ano ang nabasag. Yun na ang pagkakataon ko. Tumakbo ko ng mabilis mula sa aking pinagtataguan. Narating ko ang nicho sa loob ng ilang segundo. Hinawakan ko si Popoy sa braso. Mang Basti! Huwag kang maingay. Dali, ubalsa tayo dito. Kumapit ka sa akin. Binuhat ko siya at mabilis na tumalon palayo sa mga aswang. Nakatakbo kami papunta sa ligtas na pwesto ni Kateroy. Nang makita ng matanda ang apo niya, niyakap niya to kagad. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at tumango. Ngayon na mga kasama! Tapusin na natin ang ating mga kalaban! Sa pagsigaw na yon ni Kateroy, ay agad na nagsipaglingunan sa amin ang mga aswang. Mabilis silang bumuelta at naglakad pabalik sa amin. Agad na hinila ng mga kasama namin ang lubid ng patibong. Nagliparan ang mga matutulis na kawayan at balatik mula sa itaas ng mga puno. Tumama ang ilan sa dalawang aswang. Napaungol ang mga ito sa sakit nang bumaon ang bakal at kawayang may langis. Kasunod nun ay lumabas ang mga kasama namin at sumugod. Pero agad namin napagtanto na mali ang aming pagtatansya. Hindi pala sila katulad ng mga nakalaban kong aswang sa baryo namin. Higit silang mas mabilis at mas tuso. Naiiwasan nila ang mga pag-atake at ang masama pa, nagawa nilang gumanti. Ginamit nila ang mahahaba at matutulis nilang mga kuko bilang panlaban. Isang malakas na sigaw mula sa kasama ang aking narinig. Pagtingin ko
Hawak na ito ng aswang at biglang kinalmot sa dibdib. Isa pa sa mga kasama ang naabot ng isang aswang at agad na dinukot ang kanyang puso dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng dalawa naming kasamaan na paatras ang ilan. Kaya naman, kami na ang sumugod. Mga walang iya kayo! Talagang makakapal ang mga apog ninyo! Pagbabayaran ninyo ang pagpatay sa mga kasama ko! Patayin ko ngayon lahat! Kateroy, kumalma ka! Huwag kang papadala sa galit. Yan ang gusto nila para mawala tayo sa wisyo. Kailangan natin silang labanan gamit ang utak at lakas. Paano kung kakalma, Baste? Paano? Karumal-dumal ang pagpatay nila sa mga kasama ko. Mga demonyo talagang mga yan! Alam ko. Pero kailangan nating maging madulas ang galaw. Manilang sa atin ang mga to kung gagamitan natin ang utak. Sa kaliwa ka. Sa kanan ako, Kateroy. Sige, ipakita natin sa mga hayop na ito kung sino ang binabangga nila. Walang uuwi hanggat may humihinga pa sa mga yan. Nabuhayan ako ng loob sa mga narinig ko. Pero habang nag-uusap kami, hindi namin namalayan ang panganib na nasa likuran. Isang malaking aswang ang tahimik na gumagapang sa itaas ng sanga sa mismong likod namin. Huli na nang makita ko siya. Nakatitig siya sa amin ni Kateroy. Mabilis itong dumausdos pababa. Nakanganga siya at handa ng sakmalin sa leeg ang matanda. Ngunit bago pa dumapo ang mga bibig nito, isang bato ang tumama sa likod ng ulo ng aswang. Sa sobrang lakas ng puwersa, tumagos ang bato sa bungo ng halimaw at lumusot sa mismong noo nito. Sumirit ang itim na dugo sa noo ng aswang. Bumagsak ang halimaw sa harap mismo namin. Patay na ito. Gulat na gulat kaming napalingon ni Kateroy sa aming likuran. Doon namin nakita ang batang si Popoy. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang mataas na nityo. Hawak niya ng maigpit ang kanyang tirador. Nakangiti pa ang loko. Lo, ayos ka lang ba? Oo, Apo. Ayos lang ako. Mabuti naman, Lo. Mga loko kayong mga aswang kayo, ha? Hindi ko hahayaan. Nasaktan niyo ang lolo ko. Bago pa man makabawi ang isa pang aswang, mabilis na kumuha muli si Popoy ng bato mula sa kanyang bulsa. Inasad niya itong muli at inasinta ang kalaban. Binitiwan niya ang bato. Tumama ito ng diretso sa mata ng halimaw. Muling sumirit ang itim na dugo. Napaungol sa matinding sakit ang aswang at nahulog mula sa kinatatayuan nito. Mabilis din siyang nawalan ng hininga. Tapos ay nasunog. Hindi pa siya nakontento. Kumuha siya ulit ng bato at isa pang aswang ang nasapul sa lalamunan. 3 aswang ang kanyang napatay. Hindi kami makapaniwala na kayang gawin yon ng isang batang 10 taong gulang pa lamang. Natigilan kaming lahat sa sementeryo. Yung mga aswang na natitira, bigla silang napatras. Nagulat din sila sa sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga kasama. Dahil sa ipinakitang gilas ni Popoy, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nakita ng mga taga-baryo ang katapangan ng bata. Nakita nilang kaya talaga naming patumbahin ang mga aswang. Sumiklab at nag-init ang damdamin ng mga kasama namin. Nawala ang kanilang takot. Napalitan ito ng matinding determinasyon na tapusin na ang laban. Sige mga kasama, tapusin na natin ito. Ubusin na natin ang mga hayop na aswang na yan. Pinaikutan namin ang mga aswang at saka kami sabay-sabay na sumugod. Agad namin silang pinagtatataga. Agad na umalingaw-ngaw sa buong sementeryo ang malalakas na sigaw at ungol ng mga aswang. Pagkatapos ng madugong laban, tumahimik ang paligid. Ang natira na lamang ay ang amoy ng malansang dugo na dumilig sa lupa
at ang amoy ng nasunog na balat at katawan ng mga aswang. Panalo kami. Nagkatinginan kami ni Kateroy at nagngitian, at yung mga kasama namin nagsimula silang maghiyawan sa tuwa at itinaas ang kanilang mga sandata. Ayos! Nagawa natin! Ubos ang mga aswang! Wala talagang binatbat ang mga aswang na yan kapag nagkaisa tayo. At ikaw naman, Popoy Apo, napakatapang mong bata ka. At kakaiba ang galing mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka napatay na ako ng aswang na yon. Ikaw ang bayani ngayong gabi. Imbis na ngumiti at magsaya, seryoso lang ang muka ni Popoy. Umiling siya. Kumawala sa yakap ng lolo niya at naglakad palapit sa akin. Mang Basti, may kailangan po kayong malaman. May masama pong balita. Ano yun? Anong balita yan? Nung kinuha po nila ako, narinig ko po ang usapan nila. Hindi lang po sila dito sumasalakay. 2 grupo po sila. Yung mas maliit na grupo po, sila po yung nakalaban natin ngayong gabi. Ano ka mo? Saan papunta yung pangalawang grupo? Sa baryo niyo po sila sasalakay, Mang Basti. Magigiganti daw po sila doon dahil nalaman nila na namatay ang ilan sa mga kasamahan nila. At ang masama pa po, nandun daw ang bot nila o hari ng mga aswang. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. Si Daron ang anak ko. Mag-isa lang siyang nagbabantay sa baryo ngayon. Agad kong isinukbit ang aking pasiking at pinunasan ng itak ko sa aking pantalon. Mang Teroy, mga kasama, pasensya na kayo pero kailangan ko na magmadali. Aalis na ako. Naiwan ko ang anak ko si Daron sa baryo namin. Kailangan ko siyang balikan agad-agad. Sandali lang! Hindi ka namin hahayaang sumugod na mag-isa. Sasama kami sa'yo. Ano? Sasamahan niyo ko? Pero delikado. Kasama nila ang kanilang buong kawan at ang hari nila. Baka mapahamak ang mga kasama mo. Handa kami mapahamak, Basti. Dahil tulad mo, hindi ka naman nagdalawang isip na tulungan kami, hindi ba? Sinamahan mo kami sa laban namin dito. Kaya sasamahan ka din namin sa laban mo doon. Hindi ka namin iiwan. Ang buong puwersa namin ay kasangga mo. Kung ganun, ay maraming salamat sa inyo. Mamaya na tayo magpasalamatan. Wala, hinihintay na tayo ng anak mo. Mabilis kaming kumilos. Wala nang maraming usapan. Agad kaming nagsipagsakay sa mga tricycle. Mabilis nilang pinaharurot ang mga sasakyan. Habang nasa biyahe kami, panay naman ang dasal ko na sana hindi pa huli ang lahat. Samantala, malayo pa lang kami ay tanaw ko na sa bukana ng baryo ang nagaganap na labanan. Narinig ko na ang malalakas na sigawan. Laking tuwa ko nang makitang hindi nag-iisa sa laban ang aking anak. Kasama sa laban ang buong puwersa ng barangay namin. Naroon yung mga siga at tambay. May mga bitbit silang mga tubo at itak. Naroon din ang buong puwersa ng tanod ko. Ganon din ang iba pang mga kalalakian at kababaihan na kayang lumaban. Mga kasama, tara na! Sugod! Agad kaming nagsitalunan pababa. Binunot namin ang aming mga itak at sumugod sa gitna ng gulo. Tinaga ko kagad ang unang aswang na sumalubong sa akin. Bumagsak ito sa lupa at kagad na nagliyab ang kanyang katawan. Dahil yun sa langis ng abgel. Hinanap ng mga mata ko si Daron sa gitna ng nagkakagulong mga tao at halimaw. Nakita ko siya malapit sa barikada ng mga sako ng buhangin. Basang-basa na ng pawis at dugo ang kanyang damit. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagwasiwas ng kanyang latigo. Tatakbo na sana ako palapit sa kanya. Pero biglang nahawi ang mga naglalabang tao at aswang sa kanyang harapan.
May isang napakalaking aswang ang lumabas mula sa dilim. Higit itong malaki at mataas kaysa sa mga kasamahan nito. Naisip kong siya ang hari ng mga aswang. Dumiretso ito kay Daron. Walang takot na sinalubong siya ng aking anak. Sa pagkakataong yun ay hindi na ako agad makalapit dahil may mga aswang na din na nakikipaglaban sa akin. Nang muli akong sumulyap, nakita ko sa isang mabilis na galaw ng hari, nakalmot nito ang dibdib ng anak kong si Daron. Daron! Tay! Hindi! Layuan mo ang anak ko, hayop ka! At ako, ang harapin mo! Napaluhod si Daron. Nabitiwan niya ang hawak niyang latigo. Tumingala ang hari ng mga aswang at naglabas ng isang mahaba at nakabibinging na tungal. Itinaas nitong muli ang kanyang mga kamay, handang tapusin ang buhay ng aking anak. Pumikit si Daron. Tila tinanggap na niya ang kanyang sasapitin. Ngunit bago pa bumagsak ang kamay ng halimaw, may biglang tumakbo at humarang sa harapan ni Daron. Si Karen, walang pag-aalinlangan niyang isinangga ang sariling katawan. Bumaon ng gusto ang mga kuko ng aswang sa likuran ng dalaga hanggang sa tumagos ito sa kanyang dibdib. Hindi man lang nakasigaw si Karen. Nanlaki lamang ang kanyang mga mata habang umaagos ang masaganang dugo mula sa kanyang bibig. Hinugot ng halimaw ang kanyang kamay at walang awang itinapon sa tabi ni Daron ang katawan ni Karen. Karen? Hindi! Anak ka ng putya! Bakit mo ginawa yun? Karen! Hindi ka pwedeng mamatay! Karen! Karen! Anak, tumayo ka dyan! Lumaban ka! Labanan mo ang halimaw na yan! Tay! Pinatay niya si Karen! Kaya nga mas lalo kang dapat na lumaban. Huwag mong sayangin ang buhay na inalay niya para sa'yo. Kaya tumayo ka na dyan! Pulutin mo sa data mo at patayin ang aswang na yan! Ngunit, imbis na sundin ang aking sinabi, niyakap niya ang dalaga habang umiiyak ng malakas. Wala na siyang pakialam sa laban. Wala na siyang pakialam sa halimaw na nasa harapan niya. Dahil sa nakita ko, nag-init ang buo kong pagkatao. Ginamit ko ang buong lakas ko para itulak at tagain ang mga aswang na nakaharang sa daraanan ko. Nakita ng mga kasamahan ko ang aking pagmamadali, kaya tinulungan nila akong hawiin ang daan. Sila na ang sumalo sa mga kalaban ko. Narating ko ang pwesto ni Daron. Nakatayo doon ang hari ng mga aswang sa harapan at handa na muling umatake. Hayop kang diablong buwang ka! Ako ang labanan mo! Tumayo ako ng tuwid sa harapan ng dambuhalang aswang. Hinarangan ko ang duguang katawan ni Daron at ang bangkay ni Karen. Hindi ako kumukurap. Sadyang ipinakita ko sa kanya na hindi ako takot sa kanya at kayang-kaya ko siyang labanan gamit ang aking lakas. Agad kong itinutok sa kanya ang aking matalas na itak. Sige, subukan mo. Akala mo siguro kaya-kaya mo ang lahat, ano? Pues nagkakamali ka. Ako ang harapin mo ngayon at sisiguraduhin ko sa'yo na ito na ang magiging huling gabi mo. Umungol ng malakas ang hari ng mga aswang. Ipinakita nito ang kanyang mahahaba at dilaw na pangil. Sa isang iglap, itinaas nito ang kanyang mga kamay at mabilis na iwinasiwas sa tapat ng aking leeg. Pero naiwasan ko yon. Masyado kang mabagal para maging isang hari. Mabilis kong tinaga ang kanyang braso. Umalingaw-ngaw kagad ang malakas niyang alulong. Umungol din siya sa sakit, pero hindi siya umatras. Sa halip, lalo lang siyang nagnitngit. Hindi rin siya agad nasunog.
Kayang-kaya niya ang kapangyarihan ng langis ng Abgel. Agad ko namang nilingon si Daron. Anak, ibigay mo sa akin ang mutya ng lupa. Bilisan mo! Nanginginig ang dugo ang kamay niya nang dukutin niya mula sa kanyang bulsa ang mutya. Ito ang batong ipinagkatiwala ko sa kanya bago ako umalis kaninang umaga bilang proteksyon niya. Ngunit ngayon ay kailangan ko itong gamitin para tapusin na ang laban. Iniabot niya sa akin ito. Humanda ka. Magsisimula na ngayon ang tunay na laban. Tapusin mo na ang hayop na yan, Baste. Ipakita mo sa kanya ang tunay mong lakas. Pagkakuha ko ng mutya, agad ko itong ibinaon sa lupa. Doon mismo sa paanan ko, ipinikit ko ang aking mga mata at bumulong ng isang sinaunang orasyon na natutunan ko kay Mang Ambo. Ikinonekta ko ang aking diwa sa bato at sa mismong lupang kinatatayuan namin. Naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang init mula sa talampakan ko, paakyat sa aking buong katawan. Lumakas din ang aking pakiramdam. Ang pagod ko ay bigla ding nawala. Tapos ay napansin ko ang bahagyang paggalaw ng lupa sa paligid ng aking mga paa. Muling sumugod ang hari ng mga aswang. Iniamba nito ang natitira niyang kamay na may mahabang kuko papunta sa aking muka. Hindi ako umiwas. Sinalo ko ang kanyang atake gamit ang aking itak. Nagulat siya nang makitang hindi man lang ako napaatras. Pero mas nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang nahulog sa lupa ang kanyang pangalawang kamay. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Mabilis akong umikot at pumwesto sa gilid niya. Ibinaon ko ang itak sa kanyang tagiliran. Sinubukan niya akong kagatin at naabot niya ang balikat ko. Pero hindi bumaon ang matutulis niyang mga pangil. Hinugot ko ang itak sa kanyang tagiliran. Saka ko siya itinulak ng malakas. Nawalan siya ng balanse. Sinubukan niyang tumayo. Pero sa tuwing gagalaw siya, gumagalaw din ang lupa sa paligid niya. Hindi niya magawa ang gusto niya. Nanatili siyang nakaupo. Yan lang bang kaya mo, hayop ka? Ang kapal ng mukha mong subukan sakupin ng baryo namin? Mahina ka naman pala. Kaya nga, wala naman palang kwenta yan. Ano? Kaya mo pa? Bumangon ka! Makipaglaban ka sa amin! Paano pang makikipaglaban yan? Wala ng mga kamay. Tignan mo nga yung sarili mo. Hari ka kuno. Pero heto ka ngayon. Nakaluhod sa harap ng dalawang matandang rayo mahina. Akala nyo, madaling sakupin ang bayan namin? Pwes, hindi nyo masasakop to. Kasi lahat kami dito ay nagkakaisa. Nagkamali kayo ng kinalaban. Ano? Magsalita kang damuho ka. Nasaan na ang bagsik mo kanina? Basura ka lang pala. Basta, tapusin mo ng demonyong yan. Nakakasuka ang pagmumukha dyan. Hinawakan ko ng maigpit ang aking itak. Tapos ay hinawakan ko ang kanyang mahabang buhok at hinila ang kanyang ulo hanggang sa mapatingala siya. Nakita ko ang mahabang leeg niya. Buong lakas kong nilaslas ito at saka siya mabilis na iniyuko. Mabilis kong tinagpas ang kanyang ulo. Naputol ito at gumulong-gulong sa maalikabok na kalsada. Bumagsak ang malaking katawan niya at hindi na gumalaw. Natigilan ang mga natitirang aswang nang makita nila ang kanilang hari. Nawala ang kanilang tapang. Sinubukan nilang tumakas pero naging maagap ang mga kasama namin hanggang sa pinatay silang lahat. Mabilis akong bumalik sa pwesto ni Daron. Nakaluhod pa rin siya at yakap-yakap ang katawan ni Karen. Lumuhod ako sa harap niya. Wala akong masabi. Ramdam ko ang matinding sakit na nararamdaman ng aking anak. Nanalo kami sa laban, pero kapalit naman ito ay isang napakabigat na sakripisyo.
ilang buhay din ang nalagas. Anak, tama na yan. Wala na siya. Tay, bakit siya pa? Pwede namang ako na lang eh. Ako naman dapat talaga papatay ng hayop na aswang na yun. Bakit kailangan niya pa akong iligtas? Daron anak, tumingin ka sa akin. Ginawa niya yun dahil mahal ka niya. At ginawa niya yun dahil alam niyang ikaw ang pag-asa ng baryong ito. Huwag mong hayaang masayang ang buhay na ibinigay niya para sa'yo. Tay, mahal na mahal ko po siya eh. At sakit lang na hindi ko man lang nasabi sa kanya bago siya nawala. Noon ko pa gusto umamin. Eh bakit kasi hindi ka umamin? Pinangunahan niya kasi ako eh. Para bang nabawasan yung pagkalalaki ko noon. Ayoko po na siya yung nagpapakita ng motibo at nanliligaw eh. Gusto ko na ako ang gumawa nun. Pero ngayon wala na. Wala na akong pagkakataon na masabi ko sa kanya kung anong nararamdaman ko, Tay. Wala na nga sigurong pagkakataon na. Pero Daron anak, kung nasaan man siya ngayon, alam kong naririnig ka niya. Kaya huwag ka nang malungkot. Kasi baka malungkot din siya. Ayaw mo naman siguro nun, hindi ba? Tumaan ng bagya ang anak ko. Pero nanatiling nakatitig siya sa maputlang muka ni Karen. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok na humaharang sa noo ng dalaga at hinalikan ito sa huling pagkakataon. Pangako, Karen, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. At sa bawat gabing darating, magbabantay ako sa baryo natin at ipagtatanggol ko ito at poprotektahan. Gaya ng ginawa mo sa akin. Lumapit sina Kateroy kasama ang iba pang mga tao. Lahat sila ay kumilos na. Tinulungan nila ang iba pang mga sugatan at tinakpan ng mga kumot ang namatay naming mga kasama. Kinabukasan ay hindi agad na umalis ang grupo ni Kateroy. Tumulong muna sila sa pagsasaayos at paglilinis ng aming baryo. Nang masigurong maayos na ang lahat, ay saka siya nagpaalam. Wala nang maraming salita. Sapat na ang mahigpit na pagyakap niya sa akin para sabihing ang dalawang baryo namin ay magiging magkasangga sa anumang laban at gulo na mangyayari sa hinaharap. Sumakay na sila sa kanilang mga tricycle at bumalik sa kabilang baryo. Makalipas ang isang buwan, bumalik na kami sa kanya-kanya naming buhay sa baryo. Malungkot man na may mga buhay na nawala, kailangan pa rin naming magpatuloy. Si Daron, halos araw-araw na dinadalaw ang puntod ni Karen at dinadala nito ng mga bulaklak. Ako naman ay nagpatuloy sa aking mga gawain bilang albularyo. Hindi lang sakit ang kailangan kong gamutin sa mga pagkakataong yun dahil marami sa mga kababaryo ko ang natakot o natroma dahil sa mga nangyari. At kailangan kong gamutin yun. At bilang kapitan nila, kailangan ko ring ayusin ang seguridad sa aming barangay. Mahirap burahin ang trauma, lalo na sa mga batang nakasaksi sa bagsik ng mga aswang. Pero unti-unti, habang lumilipas ang araw, muling nanumbalik ang ngiti sa kanilang mga labi. Dahil na rin ito sa pagtsatsaga kong ipaalala sa kanila na mabuti ang Diyos at hindi niya kami pinababayaan. Ipinaliwanag ko sa kanila na ang dilim, gaano mang katindi, ay laging natatalo ng liwanag basta't may pananalig sa pinakamakapangyarihang lumikha. Samantala, isang masamang balita ang ipinaabot sa akin ni Kateroy. May natagpuan ang mga mangangahoy sa kanilang baryo na isang kalansay sa liblib na bahagi ng gubat. Pinaniniwalaang
Si Manong Ambu ito at kinumpirma ito ng kanyang mga kapamilya base na rin sa mga natagpuang damit at sa medalyong lagi niyang suot. Masakit, pero kahit papano ay masaya na din kami ni Kate Roy na nabigyan na siya ng maayos na libing. Magmula noon ay wala nang masamang balita na nakarating sa akin. Wala na ring mga aswang ang nangahas na sumalakay sa aming mga baryo dahil alam nila na may mga bantay na handang mag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. At hindi na lang ako yun. Kasama ko na ang aking anak na si Daron at ang buong baryo sa paglaban kung sakali. Ganun din naman sa kabila. Kasama ni Kate Roy ang kanyang matapang na apo na si Popoy at ang lahat ng kanilang mga kalalakihan. Ang aming mga baryo ay naging parang iisang pamilya na pinagbuklod ng tapang at pananampalataya. Sa huli, natutunan namin na ang pinakamabisang pangontra sa dilim ay yung pagkakaisa ng mga taong may pagmamahal at handang ipagtanggol ang buhay ng isa't isa. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayo nawa ng Diyos na may kapal.